Mga ka-Republic, ito ang araw na pinakahihintay ng SMB. Ang araw na maibubuhos nila ang kanilang ngit-ngit dahil inagawan sila ng panalo sa Game 1. Ngunit hinihintay din ito ng TNT upang patunayan sa lahat, kaya nilang manalo kahit walang tulong ng technical committee. Gusto nilang idiin ang laro para kuhanin ang commanding 2-0 lead. Pagkatapos ng di magandang ending sa Game 1 para sa SMB, asahan na may kasamang gigil ang pagharap nila sa tropang 5G mamayang Game 2. Pipilitin ng Beermen na maitabla ang series. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, liban sa mga fans ng Talk and Text, halos lahat ay iisa ang paniniwala. Hindi dapat nang himasok ang technical committee para inalify ang dunk na iyon ni Mutaw Tua. 56 seconds na lang ang natitira sa game clock. Iritadong komento ni Chris Ross, ayaw na raw niyang makarinig ng paliwanag sa nangyari noong Game 1. Lahat daw naglalaro ng basketball, alam na mali ang desisyon ng technical committee, pero patuloy pa rin daw nag-i-explain ang mga gumawa ng desisyon. In fairness sa technical committee, nahila raw ni Mutaw Tua pababa ang ring. Iyon lang daw ay violation na at pwedeng tawagan ng offensive interference. At syempre ito rin ang ikinakatwiran ng mga fans ng TNT. Madaling tanggapin ang maling desisyon kung ikaw ang napaboran. Hanggang ngayon ay mainit na nagsasagutan sa social media ang mga fans ng magkabilang kupunan. Dalawang dating PBA star, sina Rico Merhapper at JJ Helterbrand na nagsabi, counted daw dapat yung dunk ni Mutaw Tua. Katulad lang daw iyon ng isang dunk ni Westbrook sa NBA at kinounted daw iyon ng NBA. Sarcastic pang dugtong ni Mayor Hopper, parang lumalabas daw ngayon, pag nagdunk ka, bawal i-touch ang ring. Wala raw kasalanan ang referee dahil wala ngang pumito, kaya nga raw nagulat ang lahat, may review. Tiyak na magiging mainit ang mata ng mga SMB fans kay Deputy Commissioner Eric Castro kapag pumwesto na ito sa official stable. Nauunawaan ni Chot Reyes ang sentimiento ng mga SMB fans, ganun din ang damdamin ng mga player ng San Miguel. Alam ng TNT coach na ang nangyari noong Game 1 ay magdadagdag ng motivation sa mga bataan ni Leo Austria upang puwersahin ng mga itong maitabla ang series. At pinag-uusapan na raw nila iyon ng kanyang coaching staff at ng kanilang mga player. Kailangang preparado sila sa matinding rest back ng San Miguel. Especially sina Mutaw Tua at Chris Ross. Bokal ang dalawang ito sa pagpapakita ng emosyon at paglalahad ng saloobin na disagree sila sa ginawa at naging desisyon ng technical committee. Tahimik si Junmar at yun ang mas nakakabahala. Kinikimkim lang ng Gentle Giant from Cebu ang displeasure nito sa nangyari at siguradong sa Game 2 nito ilalabas ang gigil. Sa Game 2 mamaya kailangan daw nilang males ang turnover, sabi ni Chot Reyes. Nakakumit ng 15 turnovers ang TNT at isa raw iyon sa mga dahilan kung bakit nakabalik pa ang SMB mula sa 24-point deficit. And of course, credit sa depensa ni Chris Ross. Sa more than 8 minutes na scoreless ang TNT habang gumagawa ng 19-0 run ang San Miguel sa 4th quarter. Isang patunay sa defensive effort ni Chris Ross ay nang i-disrupt nito ang dribble ni Jordan Heading, nagkaroon ng loose ball hanggang pumito ng jump ball ang referee with 6 seconds na lang ang natitira sa laro. Nasa likuran lang ng bench ng TNT si Randy Hollis Jefferson, ang 3-time best import ng kupunan. Nasaksihan ni RHJ ang matinding fight back ng SMB at nakita niya ang husay ni Chris Ross. He brought the energy, sabi nito. He came in like pitbull. Ito ang pahayag ni RHJ patungkol sa SMB veteran guard. At mamaya sa Game 2, asahan ulit ang energy na dadalhin nito sa laban, especially sa depensa. Ngunit asahan din natin na handang pupunta sa laban ang mga bataan ni Chot Reyes. Una na silang nakadugo, ika nga, at ngayong nakakaamoy sila ng dugo ay lalo rin silang magiging mabangis.
Gugustuhin nilang sugatan pa ang kalaban upang makalapit pa ng isang hakbang sa pinapangarap na Grand Slam. Kwento ng isang sports columnist, bonus na di umano'y katumbas daw ng 7 months salary ang naghihintay sa mga player ng TNT kapag naibulsa nila ang Grand Slam title. At 3 panalo na lang ang layo nila sa tagumpay. Kaya nga kahapon sa ating video ay sinabi natin bawat panalo sa isang best of 7 final series ay sobrang mahalaga. Matalo man kayo sa game 2 at least, nakatabla pa lang ang kalaban. Kita-kita tayo sa Araneta Coliseum mamaya mga idol. Shout out sa kaibigan kong nagbigay sa akin ng libreng ticket. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Nelson Reyes. Nasa Saudi pa rin ito, alam ko. Salamat sa suporta, kabayan. At sa iyo rin, shoutout, Chef Ron TV. Dapat daw talaga ni-review agad yung dunk ni Mutaw Tua. At sa iyo rin, shoutout, Richard Yumol. Mag-resign na raw si Eric Castro, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout, Efren de la Cruz. Dapat daw tanggalin si Eric Castro, sabi niya. Sa iyo rin, shout out Benjamin de la Cruz. Sinungaling daw si Chot, sabi niya. At sa iyo rin, Leonides Berano, tama ang opinyon ng karamihan. Dapat ni-review agad. Sa iyo rin, Gramps de Chavez. Saan ka nga naman nakakita? Wala namang pito ang referee. May review. Sa iyo rin, Merson Kabady Vlog. Ingat ka lagi dyan, kabayan, sa Oman. Sa iyo rin, Holmer Mokolihua. Tama ba? Shout out sa'yo. At sa'yo, Rosel Benz Abeha. Salamat sa inyong lahat.